Magandang umaga po. At ngayon, meron tayong bagong ilabas sa inyo. Ito naman ay nais ko lang idiin na para naman magkaroon ng katarungan sa Pilipinas. Ang hinahanap ko ng katarungan ay yung katarungan laban sa pagnanakaw ng pera ng bayan. At mamaya pagtapos ito, meron tayong follow-up. Katarungan din sa laban sa pera ng bayan. Inubos ninyo BBM. Inubos ninyo Romualdez. Inubos po ninyo. Lahat-lahat ko mga punyeta kayo. So ngayon, nais natin ilahad dito na ang isa na nakonfirma na meron palang nakatabi na 1.2 billion sa kamay ni Trigib Olaybar. At ito po ay yung sana ibibigay pa kay BBM pero hindi pa naibigay. At sa kanila kasama niya rito si Bersamin. Kay Bersamin pala, kay Adrian Bersamin na apo ni Lucas Bersamin. At tandaan ninyo, tinanggal po si Lucas Bersamin at saka si Amina Pangandaman. Tinanggal ni BBM. At ang sinabi, ang dahilan ay pagkatapos nila sinabi na pinapalabas daw nila ni Bersamin at saka ni Amina Pangandaman, kasama si Yusek Adrian Bersamin, kasama si Trigib Olaybar, na Yusek sa education, na ginagawa daw nila, kinakausap daw nila si Saldico na ipalusot yung 100 billion na insertion doon sa level ng Bicameral Conference Committee. Sabi ni Lacson, yun daw yun ay walang alam si BBM. So, palusot lang daw yun nila ni Bersamin at saka ni Amina Pangandaman at gusto palabasin na kay BBM nang galing. So, ngayon, tinanggal at kinumpirma pa ni Lacson na merong 7 billion na delivery na ginawa, dineliver ni Olaybar kay Bersamin at saka nag-text pa si Bersamin kay BBM. At sinabi ni BBM sa kanya sa text message ay V, good. Ibig sabihin ng V, good. Very good. So ngayon, ang text niya na V, good na nag-deliver ay naka-screenshot ang number ni BBM na nag-text kay Yusek Adrian Bersamin. Kasama sa kanyang affidavit na hanggang ngayon walang aksyon si Lacson. Si Lacson pa ang nagkwento niyan sa plenaryo ng Senado. At sinita na rin siya ni Marcoleta dyan. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niya imbestigahan. Bakit? Ang tanong dyan, BBM. Bakit? Akala ko ba magpapakulong ka? Bakit hindi nyo ginawa ng paraan na makulong ito si Bersamin, Adrian Bersamin, at saka si Trigib Olaybar? At kung talagang involved dyan, si Lucas Bersamin at saka si Amina Pangandaman, dapat ipakulong nyo rin. Mga tarantado kayo. Wala pong maniniwala na kaya ni Bersamin, na Lucas Bersamin at saka ni Amina Pangandaman. Unang-una si Lucas Bersamin po ay galing isang marangal na tao. Dating Chief Justice ng Supreme Court. At alam ko yung ugali ng mga judges ay hindi po ganun kagarapal yan. Kung may corruption man, hindi ganun sila kagarapal. So bakit hinayaan mo ganun? At hindi mo man lamang pinakasuhan. Hindi mo man lamang pinaimbestigahan. Bakit? Ano ang dahilan? Ang dahilan, katotohanan lang. Ang totoong dahilan ay nasa iyo na punta ang pera, BBM. Ginamit mo lang mga ito. Kung may binigay man sa mga ito, yan po ay premium nila o komisyon nila sa pagsusunod sa gusto mo magyari. Kaya ito, may explanation si Mike Defensor dyan. At pero bago natin ibibigay si Mike Defensor, ipapalabas muna natin yung galit ni Congressman Egay Eresi ng Caloocan. Ito lang ang totoong, tinatag na totoong liberal. Hindi yung si Dilema. Dilema, kung sa English pa, dilema, problema.
Pakinggan natin pakinggan po natin si Igay Resi. Sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na Congressman mayroong Elise, provision ng Your Honor, anti-political dynasty bill. Your Bola Honor, lahat. Please, Bola nun. Your Honor, please, Bola, direct- Marcos. Alam nyo, Okay, pagkatapos nun po, ay tinanggal na si Igay Resi sa pagiging Deputy Minority Leader. Kalahin mo, minority ka na partido. Kukontrolin kayo ng majority. Dinidiktahan ng majority, dapat ibang hiwa-hiwalay kami partido. Dinidiktahan ni Sandro Marcos na majority floor leader ng mga karamihan sa mga kongreso doon. Diniktahan si Nunoy Libanan na minority leader at tatanggalin si Igay Resi. So ganun po katarantado itong si Sandro Marcos. Ito pa, may isa pang salita ipakita na natin isa pang salita ni Igay Resi. Ito lang totoong liberal eh. Kaya wala na akong gana sa mga liberal party na yan eh. Ito. Pakinggan. kung sasama kami sa administrasyon, parang sumami kami sa korupsyon. Nakakadiri, iw. Nalulungkot ako, Senator Lacson, party ka na ba ng cover-up? Kung sasama kami sa administrasyon, parang sumami kami sa korupsyon. Nakakadiri, iw. Nalulungkot ako, Senator Lacson, party ka na ba ng cover-up? Kung sasama kami... Ew! Lacson! Pakinggan natin si Mike Defensor. In fairness naman, si Mike Defensor po, tao dati ito ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero pinag-usapan natin yung issue sa ngayon. Okay? Sige, pakinggan natin si Mike Defensor. Kahit na defensor siya, hindi dapat kay Tita Miriam siya sumunod. Wala, hindi siya sumusunod. Sumusunod siya kay Gloria Macapagal nung araw. So ito po si Mike Defensor. Issue ni Gutesa is now a set-aside issue. Wala na yan. Hindi na yan babalik sa Senado. Sana pabalikin nila at ang dapat pa nilang ipatawag. Ito naman ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Siya mismo ang nag-speech nito. Ang sabi niya, yung pera na sinasabi ni Saldico, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigib Olaybar. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Okay. Senator Ping ang nagsabi. At ngayon ko lang po sasabihin, yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Olaybar pa. Alam nyo ho, may dalawa silang armored van nakaparada sa Diamond Hotel. Doon ang delivery, doon ang nag-iipon. Nagkataon, gumuli yung issue, kaya po may 1.2 billion pa na nandun na nakatago sa kanya. Okay. Kaya kung JB, hanapin natin to. Alam mo, ako, Sayang yung pera. I will join you there in fairness to you. That the executive officials, no, those identified with Malacanang under the executive secretary and the DBM have not even been called by, I don't know if they were called by ICI, o kaya by the Blue Ribbon, pero apparently mga sinesentrohan mga legislators lang, and then yung mga DPWH. I would presume na hindi naman you and I, we serve in Congress, alam naman natin hindi marirelease yung pera na yan kahit na may approval ng congressman kung hindi bibigyan ng Malacanang ng approval yan. So, I join you there. Bakit hindi ini-investigate itong mga Traigib na to at saka sila Bersamin dito sa bagay na to? But Kasi kung JB, have you taken any steps para maano sila? Masama na sila doon sa iniimbestiga? meron no, may kaibigan ako, nakausap namin para kay Yusek Adrian Bersamin. Ang maganda dito kasi kung JB, kung totoo
yung sinasabi ng Pangulo na wala siyang alam, ito ang pruweba. Mm-mm. Dahil ang sabi ni Senator Ping Lacson ay niloloko ng mga tao ni Presidente Mm-mm. yung pondo na walang alam si Presidente. Mhm. Sa pangunguna ni Executive Secretary Bersamin, Secretary Pangandaman, at yung kanilang dalawang tao, si Yusek Adrian Bersamin at Yusek Traigib Ulaybar. Mhm. So kung totoo to na walang alam ang Pangulo doon sa sinasabi ng korupsyon, palabasin nila tong dalawa. Okay, these are very explosive, specific matters, no? And I think if Kong Mike will be able to substantiate this with people who have direct personal knowledge about them, siyempre, I would surmise na second-hand pa yung information mo, Kong Mike, ano? Dahil sigurado yan, may nagsabi sa'yo, but since you are exposing them now to the media publicly, means only that you have confidence and trust on these people who told you about that. Okay. Ngayon, punta na tayo doon sa 18 Marines, no? At tingnan mo to, ito si JB to na congressman dati to eh. Kinakampen pa to si Trillanes eh, papakinggan natin siya dito. Yun, tinatanong na, kasi dina-downplay nila, ginigiba nila, sinisira nilang 18 Marines. At by the way, huwag kayo mag-alala sa 18 Marines, majority po ng NBI agents ay pabor, 80% pabor sa mga 18 Marines. Kontra sila sa ginagawa ng kanilang boss na si Melvin Matibag. Kung pwede dagdag lang, Please. naalala mo yung sinabi nung mga congressmen, including Congressman Leviste, Okay. na sinabi niya merong affidavit na si Yusek Adrian Bersamin? Mhm. Ito yun eh. Mhm. Ito yung kaso na yun. Ito yun. Ito yun. So may affidavit na talaga at narinig nila Kong Tinyo, ni Kong Egay Irice, Kong Robert Nasal, sa aking pagkakalam, parang si Kong San Fernando was also there. Okay. So ito yung mismong kaso na yun. And maganda kasi nanggaling mismo kay Senator Ping. Mhm. Ang assertion ni Senator Ping Lacson is, niloko niyo Pangulo, walang alam ang Pangulo dyan, kayo lang ang dumiskarte. 8 billion na yan. Bakit hindi pa hulihin yung mga yan, ano? Yan na nga, Kong. Oo. Kung ikaw nasa Senado sana, tapos na to. Eh, huhulihin natin talaga yan at kukulong na yan. Kasi, di ba, yan ang panawagan sa kalsada eh. Ikulong na lahat ng kurakot. Now, actually, Kong Mike, I salute you for your anti-corruption crusade right now that you're doing, no? But I need to ask you this. Do you think with what you are doing, kasi parang itong 18 ex-Marines, there is a wide perception among the public. It's not getting any traction eh. Parang Gawa lang na Trillanes yan, tsaka nabuhing. Ginigiba nila. Kaya nga nilagay nila si Matibag dyan eh. bitin sa credibility. Well, chiefly because there are many critics, no? Kasama na si Ping Lacson dyan. Kasama na yung mga nagsasabi na incredible. Ikaw naman, abogado ko, JB. Sa biglang tingin mo lang yan, sa mga nagsasalita, alam mo na kung nasasabi na totoo, hindi. Cool naman yan, yung mga kinikwento ng 18 Marines. O bakit sila nagpapasa-pasa ng mikropono? Can you really vouch for these 18 people? How long and how much do you know them? Okay, ito pong 18 Marines, katulad ng nabanggit ko, I told Kong JV na baka 12:30 makahabol si Attorney Levy Baligod para makapagpaliwanag din nung nangyari kahapon sa NBI. Anyway, ito hong after paglabas ni Gutesa, maraming retired military officials ang nagre-reach out sa mga sundalo. Ang total na sundalo na nasa ilalim ng empleyo ni Congressman Saldico ay humigit kumulang 100. 100. 100. These are all ex-soldiers. Meron din hong active. May active din. May active Okay. din. If I'm not mistaken, siguro mga 10% to 15% active. Active. Ngayon, kung ano yung nagiging usapan, hindi ako kumikibo, hindi ko sila kinakausap, iba-iba yung linya. Eventually, si Attorney Levy Baligod and I spoke. Sabi niya, may mga sundalo na magsasalita. Nag-uusap kami, matagal na pag-uusap yon. Sabi ko, ikaw nang bahala, Attorney Levy, kayo na mag-usap. So, nung bago na sila lalabas, doon na ako pumasok na, sige, Attorney Levy, ano yung maitutulong ko? Kasi total naman at the onset,
parang inaayos nila yung kanilang affidavit yung kanilang kwento. Totoo ba yung mga sinasabi ng mga marino? Alam nyo, di ba, Kong JB, sa lahat ng mga kaso, malaking pundasyon o malaking batayan ang motivasyon, ang motivation. Sa lahat po na nasangkot sa korupsyon, particular ang flood control scam, ang mga taong to ang walang kinita. Hindi sila DPWH official, hindi sila DPWH contract. Alam mo, no? Sila pa nag-deliver ng pera. Hindi sila kumita kahit piso, maliban na sa sweldo nila. Hindi sila congressman, hindi sila senador. Wala sila sa kabinete. Lahat ng to, may sinasabi na deliveran ng pera. Nung nakita nila si Kong Saldico, na tinuro ng gobyerno, mastermind, nakita nila, ito pala yung nangyari. Ito pala yung pera. Sumunod na lumabas ay si Gutesa. Na ito na, sinabi na yung nangyari. Saldico, sabi niya, totoo yan. Nag-deliver, sabi niya may 100 billion kay Presidente, so on so forth, may mga delivery. Itong mga sundalo, kung JV, pagka nakakwentuhan mo, simple ang kwentuhan Kunyari, yung unang mainit na issue, Congressman Laila de Lima, ano ba nangyari? Nabigyan daw Nabigyan. Opo, nandun kami, kasi kami ang nagdadala kay Speaker Martin. Ngayon ko lang nga nalaman na may 2 units na si Speaker Martin. Akala ko nung una, isa lang. Sabi nila, 2 units. Sa Forbes ba yan? Sa Forbes. Sa Forbes. Sa Forbes. You mean, 2 residences? Dalawa. Oo. Nung Kasi una, when you isa say lang unit, parang apartment lang Hindi ito apartment. Parang ano siya yung These are houses. mga townhouse units sa Forbes. Okay. Malalaki. Okay, sa Forbes. Pero Oo, malalaki. Malalaki. Okay. Hindi sa bahay. So doon nagdidelibera ng pera. At ilang beses lang nakita si Congresswoman Laila de Lima. Pag tinanong mo yung kay Trillanes, nandito Senator Trillanes, gusto ko sabihin sa kanya ba't ka ba nagagalit sa amin? Yung mga sundalo nagkwento. Di ba? Ang kwento ng sundalo, nag-deliver sa bahay po, nag-deliver sa'yo, may kwento pang sinundo ka, hinatid ka. At willing yung mga sundalong umarap. Ay! Ang sabi pa nga ng mga sundalo, kasi tinanong ko, bakit ang Saan ka? Sinungaling ka talagang tao ka. Dahil loko mo yung mga kasama mo dati yung magdalo. konti ng mga congressmen, congresswomen? Sabi nila, sir, hindi ho namin kilala lahat. Kasi yung iba naman syempre yung mga sikat, naalala po namin, yung po yung nakalista dito. Pero pag nagpunta daw sa Kongreso at nagkaroon ng hearing, matuturo nila kung sino pa yung nandun tumanggap ng pera at kumuha ng pera doon sa townhomes. Pero isa sa Kong Mike, Dapat, ikaw Lacson, huwag ka na magdahilan kasi ituturo ang si Tito Soto na nagbitbit silang 5 maleta doon sa Baclaran na opisina ni Tito Soto. Kaya ikaw, Lacson, huwag ka na magmaang-maangan. with all respect to your views about these 18 ex-Marines, what makes their action kind of suspect is number 1, the timing. The timing. Ano ba ito si JB? Anong timing? There is such thing as timing. Kahit anong timing mo, kung wala ka talaga bit-bit, ay sasabog ka. Kung totoo ka, kahit anong oras ka lalabas. Bakit hindi sila lumabas nung kasagsagan ng mga investigasyon? Kung sila lumabas, Bakit? May pumipili ba? Ma-predict mo bang ugali ng tao? Siyempre, kung kasagsagan ng investigasyon, doon pa lang nila nalaman. Tapos mag-usap-usap pa yan. Magtatawagan pa yan. Magdadalawang isip yan. Hindi naman tayo mayaman. Babanatan tayo kung lalabas tayo. Ganun lang po kasimple yan, Attorney GB. nung ayaw na magpakita ni Gutesa, then their testimonies would have been very, very credible. Bakit lumabas sila after so many months, later on, para bang niluto muna yung kwento bago sila lumabas? That's the first. Ang second yan, sorry pero lumalabas. Halata ka naman talaga, GB, na bayaran ka ng Trillanes. Naghanap ka ng paraan para i-destroy mo Yung Mike Defensor, you're not an ordinary person. Hindi ka naman simpleng mamamayan lang kong Mike. You were once a very powerful cabinet secretary, the right-hand man, one of the closest to GMA, if I may say so, no? Pagkatapos lalabas si General Esperon
another one of GMA's very close military personnel. He was, in fact, the top military person at the time. So, parang lumalabas nga, there are people behind the 18. If these big names will not back them up, baka naman hindi lumabas sa publiko ito. I mean, Levi Baligod cannot really protect them, di ba? I mean, the stature of Levi Baligod is not sufficient, would not be enough for him to be able to give cover or protection to these 18 Marines. But a Mike Defensor and a General Esperon would do it. Kasi behind you is the specter of GMA. Can you comment on that, Kong Mike? Alam nyo, nung nagsalita si Pangulo, ang sabi niya, mahiya naman kayo. Imbestigahan natin ang lahat ng to. Sa Sona. Sa SONA, imbestigahan natin. Tapos siya, lumabas sa investigasyon, sa kanya nagtuturo, siya palang utak. Eh ngayon may nagsasalita. Yung nagsasalita ngayon ang iimbestigahan. Yung nagsasalita ang sasabihin nilang hindi totoo. Going back, napakahirap po sa mga sundalo na magsalita. They were being offered money. Ino-offeran po sila ng pera para bilhin yung video. Marami pa na litrato at mga video. At tinatakot sila. Bago nangyari ito, inassure namin na magkaroon ng relokasyon yung kanilang mga pamilya. Because again, kay Gutesa, ganun ang nangyari. Again, lalabas po ako nung sa ebidensya nung nangyari kay Gutesa. So, napananakot dun sa pamilya na nagtulak sa kanya para siguro magkaroon ng retraction sa affidavit. So, babalik po ako. Sabi niyo si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya. Ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin to? Uy, sino ba yung mga pinagbigyan? Parang whistleblower, ano? Hindi sila whistleblower actually, Ha? Kong eh. Kasi si Saldico na nagsabi, di ba? Sabi ng gobyerno, eto, meron kang plunder ha, magnanakaw ka. Eto ang kaso mo, ikaw nag-ayos ng lahat ng yan. Tapos sabi ng mga tao niya, boss, eto yung mga delivery ng pera na ginawa namin. Di ba dapat kupkupin yun? Ah, ganun ba? Oo nga no. Eto pala yung mga ninakaw mo at dito napunta sa mga taong to. Kung pupunta tayo sa mas malalim na pagtingin dun sa korupsyon, eh nangyari, paglabas, sabi, hindi totoo yan. Nagsisinungaling yan. Paano na ba to? But can you address the question of the timing? Okay, the Yung timing, Bakit ganon ka-late? I cannot exactly say why, pero natanggal sila ng trabaho January 18 sa aking pagkakalam. January 18, 2026. 2026. Sa mga taas nila ay may mga general na boss sila. General na retired. I think there are about 2 colonels, 1 major Okay. sa taas nila. Ngayon, sabi nga, tiniming nyo dun sa impeachment, tiniming nyo sa ICC. Hindi po totoo yan. 2-3 days before lumabas sila, may tumawag sa amin. Iba-iba. Yung isang retired general, kausap ako, tinawagan. Sabi sa akin, kasama ka ba sa press con bukas? Sabi ko, anong press con? Hindi, may press con bukas, kasama ka ba? Sabi ko, ano nga yan? Sabi niya, yung mga sundalo. Sabi ko, sige, sabi ko, kung hindi ako sasama, anong impormasyon ko? Bigyan mo rin ako ng impormasyon. Sabi, may meeting kami ngayon, pinag-uusapan na yan. So we have the resources of government against us. In fact, nakasurveillance kami from Club Filipino, nung nanggaling doon, nakasurveillance kami mismo sa Valle Verde, nung nagkaroon kami ng ESCON. Kaya nga, nagkakawindang-windang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Kasi nung tinuro nila si Saldi, lumabas itong 18, naguluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigib Olaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Ngayon, Dapat i-open nila yung buong investigasyon. I agree in principle to what you are saying, but isn't it the reason why you are getting a very difficult time, you're having a difficult time being able to introduce these people in evidence against yung mga pinagbibintangan nila is precisely because may pagtingin yung iba and na brand na yung buong enterprise na yan as a destabilization plot. Is that not the case? How do you see it?
Pagdating po sa ombudsman at saka sa NBI, Mm-mm. their job or their mandate is not to determine a destabilization. Mm-mm. That's Their the military's role. And the mandate, yes. Yes. Ang mandato po nila, tingnan kung may krimen. Mm-mm. Nais ko lang sabihin, ang trabaho po ng ombudsman, kung mayroong tao na kahit sino nagsampa ng reklamo, kung sekreto ang pagsampa ng reklamo, trabahoin nila, imbestigahan nila yung nirereklamo. Ang may nagreklamo na nagpipirma, nagpakilala, dapat ang kasunod na gagawin ng ombudsman ay para walang bias, pasagutin kaagad ang nirereklamo. Ang ginawa nila dito ay kakaiba. Inimbestigahan nila sa utos ni Boying Rimulya kung sino ang nagreklamo ng mga sundalo laban sa mga malalaking tao, sila pa ang inimbestigahan. Asan ang bayag mo? Asan ang batas mo na pinag-aralan mo sa University of the Philippines? Boying Rimulya? Sayang ang pera ng bayan na binayad sa tuition mo. Pera namin yon. Tapos, pinag-aral ka ng libre. Tapos, yan lang ang gagawin mo sa bayan? Ibabalik mo? Sa ombudsman, kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon, sa plunder ng pondo. Sumulat ka ngayon. Nangyari na ngayon sa Quezon City. May sumulat. Sabi niya, oy, may nangyayari sa bigayan ng tupad. Binabawasan yung bigay sa amin. Yung opisyal na yun, nagkakaso na eh. Sulat lang yun. Kasi upon verification of facts, may nakita sila. Oo nga, may nangyayari ng gano'n. Ito, pinirmahan. Notaryado, may litrato, may video. Ayaw nilang tanggapin. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Pagdating namin sa NBI, ano sabi sa amin? We want to establish your credibility. Anong credibility? Abogado ba kayo ng akusado? Di ba dapat? Sige pre, abogado si Matibag, saka si Rimulya, naging abogado ng mga kinilala na mga hinatira ng maleta. At by the way, ito bubuksan natin yung yung hinatira ng maleta. Kilalanin natin uli. Okay. Okay. Bago natin ipagpatuloy si Mike Defensor, ipakita ko muna yung mga binigyan ng maleta. Ayon sa listahan ng mga marino. Ito eh. Ito po yung mga binigyan ng maleta. Yan mga kasapi ng malitagang. Kita nyo na? Malitang pera galing sa Marines. Yan si Benny Abante. Si former General Representative Romeo Acop. Si Representative Zia Alonto Adyong. Si Representative Jose Alvarez. Si Representative James Jojo Ang Jr. Ilonggo. Si Representative Julian Baronda Ilongga, Iloilo City. Si former Representative Robert Ace Barber, Surigao del Norte. Si Representative Menche Bernos Abra. Si former Representative Arlene Brusas Gabriela. Si former Representative Francesca Franz Castro, Axe Teachers Party List. Tapos si Representative Joel Chua, 3rd District Manila. Si Representative Manuel Jose Manix Dalipi, Zamboanga City. Si Representative Leila de Lima, sa panahon na yung binigay ang pera sa kanya ay hindi pa siya congresswoman. Siya po ay mamayang liberal na congresswoman. So si former Representative Danilo Fernandez na siya ay ex na ngayon dahil natalo siya. Si Representative Janet Garin ng Iloilo. Yan. Ito pang iba. Si Representative Aurelio Dong Gonzales.
ng Arayat, Pampanga. Si Representative Jefferson J. Kunghon sa Zambales. Si Representative Jervin Luistro, Luistro, yan nagsasigaw, walang akap kung wala ni speaker. Walang AX kung wala ni speaker. Ayan. Tapos si former Representative Raul Manuel. Puta, Raul Manuel, kawatan ka manggali. Ilunggo rin ito eh. Tapos si Representative Ferdinand Alexander Marcos, kawatan numero 1. Ito pang isa si Representative Francisco Paulo Ortiga de Pep, kawatan ng La Union. Taga Ilio siya. Probinsya ng Ilio, La Union. Si former Representative Joseph Stephen Paduano, si Mr. Contempt. Kada contempt to, binibigyan ng 5 milyon sa Quadcom hearing. Tapos si Representative Estela Kimbo. Ganon din ito. Si Teacher Estela ng Marikina na binibinatiran pa ng maraming maletang pera doon sa bahay niya. Si Representative Ferdinand Martin Romualdez, sikat-sikat na ito kay Sandro, pinakamalaki na natanggap. Si Representative David J. Suarez, si Representative dati ngayon ay senador na si Erwin Tolpo na hinatid ang pera doon sa kanyang bahay sa Green Hills. Sa naman, biro may bahay na sa Green Hills. Paano ka nagkaroon ng bahay sa Green Hills? Dati ay pare-pareho lang tayo mga reporter. At saka ibig-isibin ka, ako sa People's Tonight. Paano kaya nangyari ito? O, ibalik natin po ibalik natin kay Mike Defensor. Pagdating nating korte, doon nyo kami sabihan na, Oo. hindi, politika yan, si Mike nasa likod yan, ganon. Oo. Pagdating pa lang doon, sabi, establish your credibility. Ano ba to? Kayo na ba ang kalaban namin? Kayo na ba ang abogado ng mga akusado? Alam mo, tingnan mo to, Kung JB, tingnan mo. Isa sa mga litrato, di ba? Sabi nila, Ang dami palang litrato, no? ang dami. May eroplano pa. Kasi nga may mga delivery abroad eh. Eto, pinapasok sa mismong unit. Eto, bahay yan ni Speaker Martin eh. Yung taas na yan. Yeah, I believe, Speaker Martin Romualdez has a lot to answer for this. Ha? Oh, yeah. Kasi naniniwala ako na hindi mangyayari itong flood control scandal na to na hindi alam ni Speaker Agree. Martin. Agree. Di ba? Si Oo. Speaker Martin, it Oo. cannot be cut off at Saldico's level. Opo. I think hindi naman siya ini-implicate, not by the Blue Ribbon, not by the ICI. Medyo fishy nga naman 'yun. Wala, Sige, ayaw ni Lacson. please continue, So, Kong Mike. Ito yung sa ICI. Di ba? Bakit may report sa ICI? ICI. Kasi, ayan Hindi ICI, ICI. kasama nila mismo yung mga ICI. Ito, nagatid sila sa Makati. Si Chantal. O bakit sila na may ganito? Kasi nagre-report sila eh. ICI? ICC. 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 Sorry, ICC. Not the ICI of Yes, BBM. ICC. ICC. So, kung titingnan lang nila to at tutuhan ng investigasyon, makukita nila yung katotohanan. Ba't ayaw nga? Na pagka nga, kung JV, minsan yung walang media, makaupo mo sila, magkwentuhan kayo, magtanong kayo. Normal na normal yung kanilang pagkikwento tungkol dito. Bumabalik ako dun sa punto na kung si Saldico ang kriminal, ito ang galamay, ito may ebidensya, dapat kung sincero ang gobyerno, tingnan nila itong ebidensya. Huwag nilang itrato na itong 18 ay kalakban nila. Kung sincero ang gobyerno. Ngayon, kung hindi naman sincero ang gobyerno at sila mismo takot na baka maungkat yung mga hindi dapat maungkat, naintindihan ko yung ginagawa nila. Kong Mike, I have to be candid ha. Kasi last week in our the agenda forum, we had on board your nemesis, former Senator Sonny Trillanes. Ha? Hindi ko naman nemesis. Hindi mo siya nemesis. Betanois. Anyway, ang sabi ni Senator Trillanes, these 18 Marines and their lawyer have been given consideration for what they're doing. Meron daw nagpondo ng malaki. Ano? And he made a fearless Wala forecast. na pong pera mga Duterte, Trillanes. Wala na po silang pera panggastos sa mga ganon, mga operation. During that time, during that interview, na isa o dalawa dito sa 18 Marines
babaliktad. That was what Yeah. he said. Yes. Oo. Ako hindi ko inaalis na maraming maaaring pwedeng mangyari. Ang sa akin lang, kaya nahihirapan si Senator Trillanes, kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya nung una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or crimes against humanity ni Pangulong Duterte, baka natapos na yung kwento. Ang dami niyang tinatago. Sabi niya, hindi totoo. O ngayon, Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo. ngayon umami na siya. Gago ng Trillanes ito. Nag-usap kami ng ICC. Yun ang mabigat. Oo. Ngayon ako, wala akong tinatago, open. Ito yung sinabi ng mga sundalo. Tumutulong ka ba? Tumutulong ako. Sabi doon sa akin, alam ko kinunan nila ng litrato yung sasakyan ko. Sabi nila. Yung van daw Yung yung van. misis mo eh. Oo. Kaya nga, ang akala siguro nila, magtatago ako. Oo. Ba't ako magtatago? Totoong tumutulong ako. Oo. Ngayon, alam mo kung JB, yung asawa ko, lahat ng mga bahay, yung mga kotse, ari-arian, nakalagay sa pangalan niya. Siguro iniisip ng asawa ko, pag naghiwalay tayo, nasa pangalan ko lahat. Bakit mo naman yun sinabi? Hindi, iba kayo nang Baka lang. iniisip niya. Di ngayon siya magkakakaso. Oo. Hindi ako. Hindi siya magkakakaso. Okay, yan ang sinabi ni Mike Defensor. So narinig nyo na? Ang puntos lang dito, napakasimple lang. Bakit hindi imbestigahan? Ang pera na 1 billion, nandun 1.2 billion na sa kamay pa ni Adrian Bersamin. Anong ibig sabihin bakit hindi habulin? Sige nga, magbasa na lang tayo. Sorry. Okay Lorelito Borja, gandang umaga. Tapos si Soothing and Meditation, ikukulong na si Trump kasi inulats ng Iran niya. Marilyn Bondok, Dennis Kausing, kapatid ko. Tapos sino pa? Si Edward Lacson. Toot. Bakit toot? Ano ibig sabihin? Marilyn Bondok, nabasa ko na. Grabing sindikato gobyerno, sabi niya. Si Crazy, si Ontar Hedge, saan na po napunta ang mga sinabing $1 million? Plascam, ito $2 million po binigay sa investigador ng ICC. Si kay Chantal Daniels, binigay ni Trillanes. So feeling gwapo, manitagang po sila. Tapos siya, Yamski, wala na tayong aasahang pag-asa sa gobyerno ni BBM sa lawak ng korupsyon. Tapos Takuri, Bakero ito, Bukero, Takuri, kalukuhan nyo, sarili nyo, ay, kuwan ito, troll ni BBM. Ronel, hihihi, hindi makasalita si Mike. Bakit hindi makasalita? Nakasalita na kayo. Ano bang sinabi hindi makasalita? Kaya, walang kwenta basahin ang kwento mo ni Ronel Marian Aquino, wala lang kwenta, administrasyon, puro kurakot. Ronel, kaya mas interesado ngayon impeachment ni Sara kumpara magpaliwanag ka naman. Huwag ka nang comment na walang kwenta at saka hindi impeachment na pinag-usapan ngayon. Tapos si Mike Villanueva, oy, tumanda ka na pero wala ka pang ring prinsipyo. Ano bang pinagsasabi mo? Please lang, makiusap lang ako sa inyo. Kung mag-comment kayo, yung kaayos naman, huwag naman yung ganon. Na wala namang kwenta, walang correction sa topic, sa salita ka. Si RJ Bainosa, kahit si Guardiola ba yung? Guardiola po. Si Edwin Guardiola, ng kababayan ni Gerbel Lucaret Tuestro. Tommy, ang ugat ng lahat ng kagulong ito ay ang walang hiyang si BBM. Tama po kayo. Priscilla Castaneda, kasuhan ng mga tumanggap ng mali-malitang pera. Dapat yon. Ronel, napapaniwala na sana mga tao kaso ng sinabi ni Dilema Trillanes. Ay, totoo po si Dilema tumanggap. Totoo si Trillanes tumanggap. Kaya wag mo na ipagtanggol yung dalawang yung sinungaling na yan. Mimi Authority, morning everyone. Ariel Mascardo,
gasgas na diskarte nyo. Teriel Bundok, gago ka ito. Huwag mong sabihin wala ng pera mga Duterte. Wala na po pera Duterte. Matagal na po yan. Gago ka rin. Huwag mo tawagin gago ako. Tawagin din kita gago ka. Anong pangalan mo? Terry Bundok. Terry Bundok, gago. Babae ba to? Gaga. Feliciano Dizon. Toto, didiis ka. Ay, no, kung didiis, mas gusto ko pa didiis ka sa BBM na magnanakaw. At titingnan lang natin kung kung mananalo din kayo. Marianita Junit Catalonia Kausay, magandang umaga. Shout out. Balbakwa ni Marianita. Daddy Lo, Daddy, kumusta ka na? Kay Mayor Bing Pabi, kay Ko Miguel, Peter Miguel, kay Gob Ray Tamayo. Maayong aga sa inyo tanan. Sabi ni Sara, si BBM hindi magaling bilang presidente. Tama naman, hindi naman magaling. Magaling na magnakaw. Aliasa Makarampot. Assalamualaikum. Watching here in Butuan City. Alaikum assalam. Aliasa. Kumusta sa mga taga Butuan na mga barkada nato diha? Tata Likop. Kumusta man kamo diha? Kumusta man si Judge Villanueva? Si Judge Tangunan. Si Judge si Judge sino pa pangalan nito? Yung pinaka-corrupt na judge, nakalimutan ang pangalan. Sa Butuan City. Si Judge babae yan, babae sa branch 3 ng Butuan City. Rex Mangawang, matulungin po pala kayo. Sana pag tumulong kayo sa napakarami, inanamon ko lahat ng politiko. Tapos si Edna Kabigan, correct, si Marcos ang ulo ng korupsyon. Tapos sunod si Tammy Gamilich. Bald is beautiful. Thank you po. Tapos si Terry Bondok. Gag ka talaga, didiis ka, bulok. Wala ka namang ibang masabi. Pag ganun po kasing sinasabi mo, Terry, lumalabas po na bubo kayo. Yun lang nasasabi niyo po. So, Marinita Junet Catalonia Kasing General, may league boss na sinabawan with Malonggay, kami diri. Si Maria, Balbakwa ni Marianita, kadto na kamo ka magkaon dira sa Coronadal. Milagros Abana. Toto, so sayang ka. Kampong ka ng kadiliman. Hindi po ako kampon ng kadiliman. Kampon po ako ng mga dapat nangangailangan ng katarungan. Huwag mo kampihan si BBM. Huwag mo kampihan mga kakamping na kumakampi kay BBM. Mga maldito mga yun. Almi Suarez, attorney kasuhan ng mga kagalang-galang na mga congressmen at congresswoman. Yan ang kakampi ni Milagros Cabana, yung mga malitagang, si Trillanes, saka si Dilema. Okay, once again, I will tell you this. To tell you why I am siding with Duterte. Number one, the government of Bongbong and the kakampings at saka Dilawan, they do not respect the rights of the accused. If you are respecting the rights of the accused, then you must also be respecting the law of the Philippines. And if you are respecting the law of the Philippines, then you have that principle that says that you are abiding with what we always say, the majesty of the law. That the law may be harsh, but it is the law. You must follow the law. The law of the Philippines says that all accused must be respected of their right. One of those rights of the accused is to be arrested only with warrant of arrest or in the act of committing the crime. At in this case, your fellow Dilaw, makakamping, they are siding with BBM when they arrested Duterte without the local warrant of arrest, and that ICC warrant of arrest cannot be accepted as a warrant of arrest at that time because Philippines was no longer and is no longer a member of the ICC. And if the warrants of arrest issued by United States of America and all other nations in outside the Philippines, they must pass through the courts. So why the hell would we not allow, would not require the warrants of arrest of ICC that is no longer a part of the Philippines,
not be passing through the courts? Anong dahilan ninyo? Okay. Sino pang iba? Sabi ni Milagros Abana, sayang katoto, kampong ka na ng kadiliman. Hindi po kadiliman si Duterte. Mananalo si Sara Duterte. This, I will tell you the truth. Paano nyo kayo mananalo kay Sara Duterte? 90% sa Mindanao ay bubuto kay Duterte, kay Sara. Sabihin natin 70% sa Visayas, the whole of Visayas, kasama ang Waray, Cebuano, Boholano, Ilonggo ay bubuto kay Sara. Sabihin mo na 50% na lang. Sa Luzon, sa Manila, Metro Manila, more than 50% ay bubuto kay Sara. The rest of the Luzon or balance of Luzon, kahit sabihin natin 20% lang makuha ni Sara dyan, wala po kayo kapanalo. Kaya, I am voting for Sara Duterte. Why? Because she is the only person who, if she would be president, is very sure am I that she will imprison the corrupt people of today. Starting with BBM, Romualdez, Saldico, lahat po, pababa, ipakulong po lahat yan. Ganon po ang inaasahan namin kay Sara Duterte. So, Almi Suarez, attorney, kasuhan muna ng makagalang-galang na mga congressmen, dapat kasuhan na yan. Pinoy Bars, lukarit din nanay mo, kontakin mo kung na may 50 pesos ako, pakamot lang. Ay, walang kwenta to. Yung mga ganon pong salita, yan po mga salita ng mga bobo. Please lang kung magsalita kayo, you must speak with dignity. Speak with evidence. Speak with conscience. Speak with logic. Eladio Jr. Socorro, tamsak. Ramon Bejo, wala political will ang nasa gobyerno. Tama ang sinabi ni Miriam Senator Santiago. Kaya mahirap ang bansa natin dahil sa mga politiko sa kurakot ngayon. So nga, Gili Ramirez, good morning. Marilyn Bundok, Aliasa Makarampat, si Attorney Kausing ang nagpanalo sa homeowners ng kaso laban sa umaagaw ng lupain. Siya lang ang hindi naninira na abogado. Namimira na abogado. So, madakal ang salamat. Tapos Aliasa, siguro naman I'll talk a little about one of the biggest victory I got. Yung naipanalo ko po ang mahigit 200, halos 200 sabihin na lang natin, na unit owners dyan sa Sibera, Mabalacat, Pampanga. Mga Pampangan dyan na tulungan ko. Ang kalaban po namin ay yung malaking Globe Isatic. Kalaban din po namin ang Pag-ibig. Kalaban din namin ang Westchester Realty Corporation. Ang mga kliyente na mga Kapampangan na pinaglaban ko ay 2011 pa sila tumigil. Hindi sila makabayad ng kanilang mga unit. Sapagkat tumakbo po si Delphine Lee na sa kanya dapat magbayad. Tumakbo naman si Delphine Lee dahil kinasuhan siya ng syndicated estafa dahil 2 beses niya binenta mga unit. Yung mga unit ng mga kliyente kong Kapampangan na tinulungan ay binenta ng 2 beses ditong Asiatic, Globe Asiatic. Lumaban kami na sa bayan at naipanalo ko sila natalo kami sa regional office ng Human Settlement Adjudication Commission dyan sa San Fernando, Pampanga. Let me say, si Attorney Don Tamayo, na siyang nagdesisyon nun, napakakurap man talaga, Attorney Tamayo. Mali decision mo. Pinanalo, binigyan ka lang sigurado ng pera ni Globe Isatic para ipanalo mo sila. But nevertheless, that is now history kasi umapila ako sa NBank sa Human Settlement Adjudication Commission diyan sa
Kalayaan Avenue sa Quezon City, nanalo po kami. Ngayon umaapila na ang kalaban. At inutusan ng EDSAC ang Pag-ibig, ang Westchester Realty Corporation at ang Globe Isik, inutusan sila magbayad ng tig-1 milyon ng fine. Tapos inutusan pa sila na ibalik ang kontrata ng aming mga kliyente at magbabayad sila at the same time kung magkano ang kontrata nila sa panahon na yun na natigil ang pagbayad nila, pinatuloy ng Human Settlement Adjudication Commission. So, yan na po masasabi ko sa ngayon. At siguro naman, no, at ay mayroon akong bago ako umalis, magbabalato ako ng isang question pang bar exam question. Regalo ko ito sa mga nakikinig sa akin na mga barister. Yung kukuha ng bar exam sa ngayon taon. Ang isang sample na siguro sa tingin ko lalabas Ito na lang. Sa tingin ko, ilalabas ito kasi mahilig magkuha ng examination question ang bar examiners sa mga current events. Ano bang current events natin sa ngayon? Ito may tatanong ako sa inyo. Kung kayo po kumukuha ng bar exam, at ang tanong po, sa tingin ko, tandaan niyo po ang tanong na ito. Pwede ba makapagpalabas ng utos o subpoena or order ang House Committee on Justice kapag mag-motion na ipasabpina ang bank records ni Sara Duterte para sa impeachment proceedings na ginagawa ng House of Representatives? Yan ang tanong ko. Yan ang question. Ano ang sagot ninyo? So, ang sagot po dyan ay ganito. No, the House Committee on Justice cannot issue a subpoena to banks to produce the bank records of Sara Duterte before the impeachment proceedings of the Committee on Justice. Next sentence. The power to issue subpoena belongs only to a court. Korte lamang. And Justice Committee is not a court. Number 3, isuportahan ko yan. Number 3, it is written also in Republic Act 1405 that the exception to the rule that bank records cannot be subpoenaed is only limited to cases of impeachment. And the proceedings before the House Justice Committee is not a case of impeachment, is not yet a case, because impeachment can only be a case if it is already filed before the Senate Impeachment Court. Next reason, under Section 2 of Article 3 of the Constitution, regarding the order of the highest law of the land with respect to search and seizures of house, papers, and effects, where bank records is included as effects of any person. Search warrant to order the surrender of the bank records of Sara Duterte can only be had if there is probable cause to be determined personally by the judge. And the House Justice Committee is not a judge. Another reason, in Section 3, Article 3 of the Constitution, it says that the right to privacy of the communications shall be inviolable except upon the lawful order of the court. And
Justice Committee is not a court. So, yan lang. Yan po ang sagot. Yan po ang bar exam questions. Bahala na kayo dyan, ha? Yung mga nagtitik ng bar exam, tandaan nyo yan. Tapos, sino pa? Si Eduardo Gomez. Hello po, sir. Dati po akong nainis sa mga vlog mo, pero ngayon, subscriber niya ako. Maraming salamat po, Eduardo Gomez. Johnny Pilar. Tapos, Raymond Ribucas. Ano, boss? Atin ka ba kay Sara sa March 25 para madepensa siya? Hindi po ako pwede mag-abogado doon. Hindi naman niya ako kinuha. At saka, kung akong abogado niya, hindi ko si advise na pupunta sa March 25. Kakatayin lang siya doon ng mga tarantado, ng mga kalaban niya. Okay? Tapos, sino pa? Si Pinoy Bars, false legal claim. Bahala ka. Wala ka naman patunayan. Pakipaliwanag mo kung bakit false legal claim. Kung mas matalino ka pa sa akin, pati pa magrason ka. Huwag yung magsalita ka lang ng conclusion na walang suporta. Si Ibrahim Mungkarar. Ibrahim Mafia, Kapipita. So, Ronel, meron na kidnapping sarap ng abogado niya at asawa at anak at alam saan dadalhin kay Digong. When ba ang ikaw, Ronel, ang sinasabi mo ay kabubuhan? Huwag ka na makipag-argue kasi kabubuhan sinasabi mo, hindi natatanggap sa sa pamakauan. DBPEC, boss, ano na ba nagawa ni Sara para ipaglaban nyo? Ay, ang dami nang ginawa niya po. Dami pong ginawa niya. Ang isa sa nga, naging mayor siya. O, di ba? Ang dami niyang ginawa. Hindi ko lang sa dami, hindi ko na maalala. Ronel, meron na kidnapping sa harap ng, ay, kwento ka dyan. Ayaw ko na makinig magbasa ng sabi mo. Bobo ka naman sa batas at hindi mo ginagalang ang batas. Pinoy Bars, she will be disqualified for theft. O ano, theft na stupidity? Ano naman yun? Saan ka naman nagaling theft stupidity? Alyo sa Makarampat, Baha Attorney, si Judge Hugo, ang ibig mo sabihin na kurap. Baka si Judge Hugo pala. Dagani Hugo. Sino ba yan? Judge. Margel. Dagani Hugo. Sobrang kurap ka talaga, Judge Hugo. Pasensya ka na, may mga ebidensya ako laban sa iyo. Raimondo Ribucas. Mali abogado ni Duterte. Bakit punta sa IC dapat sa Pasay RTC? Ano ba yung Pasay RTC sasabi mo? Ano ba pinasabi mo? Walang Pasay RTC na issue dito, ha? Eduardo Villarin, malabo pa sa sabaw ang pusit ang pangarap mo, kalbo. Ay, kung malabo, kwento mo lang yan. At napagagaling ni Sara, siya lang po makapagpakulong sa mga nagnanakaw ngayon. So, Grace Line, salamat po sa mga vlogs. Very informative. Po, Grace from Arizona, USA. Salamat po, Grace. Amazing Grace. Ronel, meron ba kidnapping? Ay, paulit-ulit ka naman, Ronel. Huwag ka nang paulit-ulit makabubuhan. Palitan mo naman. Ibrahim Mukatar, attorney, ang dako nga problema, Ara Sid Garcia. Hindi, matatanggal yan. Takot lang yan. Raimundo Ribucas, nanalo si D. Sino si D? Dilema? Edgar Nacion. Tapos Raimundo Ribucas, nanalo si Delphine Lee. Sa kaso niya, sa kidnap, sa criminal case, iwalay naman yun, hindi naman kami kasama doon. Giovanni Severo, good morning sir, galing mo, tumpak lahat ng sinabi mo. Siyempre, Emmanuel, si Cousin Toto, you are very intelligent and specific, accurate. The whole family is proud of you. Salamat po sa mga pamilya Kausing, lalo na sa Kausing dyan sa Ahoy, Mangurokoro, Ahoy, tsaka Barutak, Viejo. Sa mga pamilya nila ni Mirna. Yung patay na si Lula Mirna, no? Tapos, Johnny Pilar. Hello po, sir. Dr. Toto, Naimbag Aldao. Tayo amin. Dita Pinas, watching from Los Angeles, California. Naimbag Aldao. Naimbag bigat. Mga kamsat ko. Raymond Ribucas. Nanalo si Delphine. Wala na po yan sa anong kinasabi mo nanalo si Ribucas doon sa criminal case. Wala kaming pakialam doon. Ang kaso lang namin ay housing law dito sa EDSAC. Wala sila, talo sila po. Elizabeth Lensangan, salamat po sa palipad nyo. O kung sino pa ibang palipad, paliparan nyo rin ako sa YouTube. Linda Manyati, I wish if God's will, BP Sara will be our next president. She will do same way of government.
what President Traore of Burkina Faso, tagahanga ako ni President Traore talaga sa Burkina Faso. Debat remix, hindi pwede. Debat remix, ano pang hindi pwede? Ilo po sa lahat. Pinoy Bars, patola legal claim mo pang bubo. Kwento ka lang na kwento. Magsipilyo ka, dilawan ipin mo. Ganun ba? Pasensya na kay dilaw talaga ngipin ko eh. Raymond Ribucas, yes, because to check the ans is not yes, because to check the ans is the issue not toto causing. Ano may ibig ko, hindi ko maintindihan ng English mo po kasi ayusin mo naman ang English mo, Raymond Ribucas. Mimi Authority, marami akong natutunan sa iyo, attorney. Thank you. John Suarez, baka tagilid pa yan ang impeachment sa Supreme Court. Pero sa Senado, ibasura lang yan for sure ng Duterte Black Senators. At Toto Kasing, the next Senator of the Philippines. Oy, mas maganda pakinggan yan. Pag may pera ako, tatakbo ko senador. Who is perfect? Attorney, Doc, yan ang mga non-lawyer kung mag-comment. Daig pa mga first-year law student. Okay. User, 805 billion, 9,000 maleta, large deliveries, 2025, more or less, 40 months. Ay, hindi po yan. Kwento lang ni Lacson yan. Tandaan mo, user, ilang OFW ang dumarating araw-araw sa Pilipinas at lumalabas. Pagbilangin mo, mahigit 1 milyon. 1 milyon bawat isa may isang maleta. So, ang ibig mo sabihin, imposible 1 milyon na maleta? Kabubo mo talaga. Tuta ka talaga ni Lacson. Marcolita, hindi ligtas si Boying. Who is perfect? Yan, si Ronel, attorney, wag mo pansinin yan. Bayad ni Castro yan. Ben Maniago, hay nako, walang nagawa kundi mamasyal sa ibang bansa. Evan Mark, Doktor, update po sa kaso ni Erwin Tulfo. Kumaranto, ay, inaantay ko pa. Sige, mamaya mag-vlog na lang ako itong kuwar kay Erwin Tulfo. Ano kanta natin ngayon? Ang kanta, kasi namamasyal sa ibang bansa, di ba? Namamasyal pa sa luneta na walang pera. Oh, it's the laughter. Ay, nako. Chi Capistrano, idol, sino ipakulong lahat? Sana ipakulong na lahat na magnanakaw. Pati mga baser, ipakulong na rin. User, nabasa ko na yan. Dr. To, takbo ka senador. Magtatakbo pa ako, maghanap ako ng pera pang kampanya. Okay? Sa lahat, pakilike po para sa sunod ay makapag-notify kayo sa tuwing magla-live ako. Sabi ni Handabiga, Toto Kausing, ugok, abnormal. Wala ka nang may mabanggit laban sa akin. Raymond de Ribocas, okay ka. Okay, tapos si Bisharon may pahabol pa. Kalbo. Okay, hanggang dyan lang po tayo. Ito po, ang gwapong kalbo, si Toto Tirador